Okay, itong pag-aralan natin ngayon, fight the devil through spiritual wisdom. Alam po natin na hindi natin kaya ang diablo physically. But we are not fighting the devil in physical fight. Hello po. Our fight between us and the devil is spiritual fighting. Okay, everybody stand up and we will read our scripture. Ephesians chapter 6, 11 and 17. It starts from the name of the book, the chapter, and the verses. We read on. Ephesians chapter 6, verses 11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. God bless upon the reading of His word. Take you and sit down. Next Sunday pala, next Sunday afternoon, we will be going to San Manuel Tarlac. I-organize natin si Pastor Jerry Corpus. Hello po. Inausap ko na rin si Pastor Manson kahapon. Siguro sa edad mo na yan at tagal mo sa ministry, panahon na rin na maging bishop ka. Kaya pag-isipan ninyo, sabi ko sa kanya, kailangan ka rin maging independent na ma-organize ka. At kung anong ginawa namin sa inyo, yun din ang gagawin ninyo sa ibang mga missionaries. Kasi Pastor Manson ay meron naman sa higit na minsan marami sa sponsors. Siya nga ang nagamit para mapatayuan ng mga building. Ang gaganda ng building, ipinatayo ng mga Korean sa mga katutubo. Ang gusto nilang patayuan talaga yung mga tribal missions natin. Sabi ni Sin sa akin, I will be responsible for the buildings of the tribal missionaries, but you will be responsible for their support. So yun po aming usapan. Amen? Nirecommend natin si Richard sa Ordanita, kaya lang mas gusto nila sa bundok. Kaya sabi kay Pastor Manson, i-organize ka namin, gawin ka namin bishop para yung kanyang support ibibigay naman natin sa mga maliliit pa na missionaries natin. Hindi po ba? Sa totoo lang, akala kasi ng iba, sa ibang organization, ibang churches, the more na marami kang missionaries, the more na kumikita ka. Kasi marami kang sponsor, gamitin mo sila para makakuha ka ng mga support. Pero sa akin, ayaw ko yung ganon. Mula noon hanggang ngayon, hindi tayo perfect, maraming pagkakamali, maraming pagkakasala, pero pagdating sa pera, gustong-gusto ko talaga yung honesty. Hello po? Ang pera, hindi mo yan madadala sa langit. Kaya, siyempre, kapag ikaw ay nangangaral ng salita ng Panginoon, dapat ikaw ang una na honest pagdating sa pera. At yun ang sinabi ko sa mga estudyante natin, mga pastor kahapon. Marami tayong pagkukulang, hindi tayo perfect. Pero ang number one na ayaw ko, yung ginagawa ng iba na patayon ng building, meron pang balita, isang pastor, i-report ang lahat ng kanyang member na sila ay missionaries at sinutulungan sila, pero actually hindi. Kaya yun ang ayaw natin. Kaya sabi ko sa kanila, ayaw ko yung naninira tayo sa kapwa manggagawa sa FB. Pero ang ginagawa ko, pag hindi na ako nakikipag-fellowship sa iyo, ayaw ko nang madamay sa dishonesty na ginagawa niyo. Yun po ang mas marangal, mas professional na character, hindi yung nagsisiraan sa ano. Hello po.
Lalo na nakadagdag na nakadegrade, degrading sa mga pastor. Yung isang pastor ng Baptist na bumalik sa Katoliko. So, ibig sabihin, maraming nagpapastor na hindi pala talaga sila tinawag ng Diyos. Hindi pala sila talaga saved. Ginagawa lang nilang hanap buhay. Alam niyo, ang totoong alagad ng Diyos, kung yan ay tinawag ng Diyos, kahit anong mangyari, hindi susuko yan. Hello po? Nakakalungkot na maraming sigaw ng sigaw sa pag-preach na akala mong hindi siya kayang tapuan ng langaw. Pagdating ng araw, siya palang nagigiba. Pero talagang ganyan, hindi natin iwasan yan. Sabi naman ng Biblia sa bandang huli, marami talaga ang magiging malamig ang kanilang pananampalataya. Okay, so ang Diablo, matalino rin yan. Simula sa Paul, ang Diablo ay talagang kontradita lagi yan. Ilabas ng Diyos. Sa hindi nakakalam, si PM ay special child. Kaya unawain natin yan. Kaya ilabas ng Diyos. Pero diba kalalahan kang ganyan lang yan. Hindi naman yan nananakit. Hanggang ganyan lang. Hindi Okay, sa nanonood sa live, huwag kayong mag-alala, yan ang special child. Kaya nga po, mula ngayon, marami po tayong ebidensya sa medical science, kahit mga psychologist, mga neurologist, mga tawag natin dito, marami tayo talagang ebidensya na ang mga bata, maraming ganyan ang sakit mula nung lumabas ang gadget. Dapat nga 12 years old at saka pwedeng magdala ng gadget ng isang bata. Kung magdala naman ng gadget yan, 1 hour lang, isang araw. So maraming ganyan kasi pinaliwanag ko noon na ang bata, pag nakahawak yan ng cellphone, malakas ang radiation, kuryente yan eh. Siyempre, ang utak natin, may kuryente rin yan. Yan ang nagbibigay ng signal sa feeling natin. Nagpapagalaw sa katawan natin, utak, kuryente yan. Pag yan ay tinalo ng radiation, kuryente din yan galing sa nadi-disarrange yung program ng utak. Kaya lalo na kayong mga sinasabi ko sa mga bata, wag kaanong mag-cellphone. Kahit yung medyo matatanda na rin, iwas-iwasan yung nakababag sa cellphone. Okay. Ang pinag-usapan pa rin natin, fight the devil through spiritual wisdom. We cannot fight the devil through physical fight, but through wisdom. Jesus came to save and to give eternal life to those who believe in Him, but the devil came to destroy and mislead the believers. O, nakita niyo ng pagkakaiba? Si Kristo bumaba mula sa langit, naging tao, nangaral, namatay sa cross para sa ating kaligtasan. Pero ang Diablo naman, wala siyang ginawa kundi pumunta dito para linlagin ang mga tao. Hello po? Alam naman natin, maraming nagtatanong sa theology, saan ba nag-start ang kasalanan? Siguro, magugulat kayo, asan galing ang kasalanan? Galing sa langit yan. Nag-start kay Lucifer. Ano po? Dahil sa inggit ni Lucifer sa Diyos, nag-campaign siya ng milyon na angels.
Hindi alam ni Lucifer na siya ay likha din siya ng Diyos. Mga angels likha ng Diyos. Kaya lang, dahil sa inggit ni Lucifer, naisipan niya kalabanin ang Diyos at siya na ang mamumuno. Pero hindi niya kaya ang Diyos. Diyos ang nag-create sa kanya. Anong ginawa ng Diyos? Isinumpa dito sa lupa. Kaya lang, ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Lucifer, itatayo niya ang kanyang ang trono sa pinakamataas na parte ng mundo. Kaya minsan, itong tinuturo ng mga Mormons na sila daw ay galing sa spiritual na nagkatawang tao. Tapos nagre-reincarnate sila. No wonder na sasabihin nila na sila spiritual na galing sa spiritual. Alam po niyo, ayon sa science, kahit sa biblical science, meron lang 3 langit. Hello po? Ang binabata natin doon sa sabi ng Biblia, when Christ rose from the dead, He went to the 3rd part of heaven. 3rd heaven, I should say. Ibig sabihin, ang trono ng Diyos, yung 3rd. Yun ang pinakamataas na kingdom, langit. Ang second, sa celestial kingdom. Ang celestial kingdom, kung saan yung stars, araw, buwan, yun ang sinasabi natin celestial kingdom. Doon itinayo ng Diablo ang kanyang trono at yun ang sinasabi natin spirit world. Mula dyan sa celestial heaven, pababa, yan naman ang sinasabi natin atmospheric heaven. So, atmospheric heaven, second, celestial heaven, third is the throne of God, the kingdom of God. Hello po? Kaya hindi po totoo na galing po tayo sa spiritual. Dahil nung lilikha ng Diyos ang tao, binigyan siya mismo ng sariling kaluluwa. At hindi rin pwede ng isang kaluluwa nagre-reincarnate. Wala po yan. The only power that God has given His creator is reproduction. Pwede tayong magpadami. Yun lang. Pero yung kaluluwa na nagre-reincarnate, wala po. Walang reincarnation po sa Biblia. Pero siyempre, ang paniniwala ng mga Mormons na ito ay dahil sa panaginip ni Joseph Smith. Sabi ko noon, God spoke to people through dreams, through angels. Pero ngayon, dahil yan ay ginagaya ng Diablo, kaya nga po, meron ng Biblia. Pinasulat ng Diyos ang kanyang salita sa Bible na yan, doon natin binabasa ang ating paniniwala. Hello po? Hello? Ngayon, sa dami ng iba-ibang interpretasyon, iba-iba ang doktrina. May mga dahilan kung bakit iba-ibang interpretasyon. Siyempre, nandyan yung Diablo. Ang Diablo ay gumagawa rin siya ng kanyang relihiyon. Hello po? Kung nagpatayo si Kristo, nagpatayo rin ang Diablo. Pangalawa, ang problema natin, maraming lumalabas ngayon ng mga pastor, mga evangelist na ginagawang hanap buhay. Tignan niyo ang mga evangelist natin international. Mayayaman. Sila pa mga jeep-plane, ng aeroplano o ano. Dahil ang ginagawa nila, nag-appear sila sa television at lahat na nagsusupport sa kanila, ninimension ng kanilang pangalan, mayayaman, kung saan galing yan. So, ang mga tao naman nagbibigay dahil gusto niya makilala ang pangalan, ganyan. Pero hindi nila sinusunod kung ano ang role ng church. Pagdating sa support, siyempre pag member ka ng isang church, ang proper kung saan mo ibibigay ang offering mo, kung saan yung church mo. Hello po? Kung saan ang family mo, because church is a divine family. You have your, meron kang sariling family, pero meron naman tayong divine o kaya spiritual family. Hello po? Kaya yun ang project. Tingnan ka natin, John 10:10.
not the thief cometh, not for to steal, and to kill, and to destroy. Sandali. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. So nakita natin yung pagkakaiba ng trabaho ng dyablo at trabaho ni Satanas. Okay, tingnan naman natin, i-apply natin sa mga tao. Totoo ang sinasabi na kapag ang lagi mong kasama ay worldly, magiging worldly ka. Kung gusto mo na maging spiritual ka, piliin mo ang mga barkada mo na spiritual at maging spiritual ka. Hello po? Kaya nga po, ginagamit ng dyablo ang mga tao para ilayo tayo sa Diyos. Pero may mga tao naman na ginagamit ng Diyos para ilapit ka sa Diyos. Ang problema, lalo na sa kabataan, mas gusto nilang makasama ang mga taong mahilig sa worldly pleasures kaysa mga young people, mga tao na mahilig sa church. Hello po? Kaya mag-ingat-ingat din tayo. Kaya nga, paano natin labanan ang dyablo? Okay. The common instrument of the devil. Ito yung common. Maraming instrumento, maraming ginagamit ng dyablo, pero ito yung mga common things. Pag sinabi natin common, ang ibig sabihin ng common, madalas, yan ay ginagamit. Pangalawa, simple lang ito. Pero hindi natin alam, they are dangerous or terrible. The common instrument of the devil are, number 1, discouragement, pride, love of money or greediness. Number 4, doubt or unbelief. Number 5, influence of worldliness or worldly happiness. Hello po? Yan ang ginagamit ng dyablo na hindi natin namamalayan. Hindi natin namamalayan, naka-score siya sa atin. I admit, alam niyo ba, palagi natin pinapaliwanag ito. Ito ang pag-aralan natin sa medical science. Alam niyo ba ang sakit, isa sa sakit ni Chris Aquino, na mga doktors nagpapasikatan kung anong lumalabas na opinion. Pero sa totoo lang, isa sa kanyang sakit ay autoimmune. Aside from other infections. Kapag may autoimmune ka at may ibang sakit ka, mahirap gamutin. At even the WHO and medical science, wala silang makita na gamot para sa immune, sa autoimmune. Ang ibig sabihin ng autoimmune, pag ikaw ay tinamaan nito, huwag ka ma-confuse. Ganito yan. Ang autoimmune, yung lahat ng tao ay binigyan ng Diyos ng binigyan ng Diyos ng immune system. Yon ang doctors nilagyan ng Diyos sa ating katawan. Na kapag may bacteria, may virus, may infection na lumalabas, pumapasok, yan ay linalaban ng immune system, I should say. Kaya minsan, pag ikaw ay inuupo at may lumalabas ng plima, yung plima ay ginagamit ng immune system para balutin yung bakterya at lumabas. You got the point? Okay, ngayon, ang autoimmune, ang problem sa autoimmune, yung ibang immune system natin, marami naman mga yan. Bawat organs natin may immune system. Ang problem, yung immune system, hindi na niya na-recognize yung kapwa immune system. Yon ang sinasabi natin autoimmune. Parang pulis at pulis na hindi nila napansin kung sino ang kalaban o kasama. I admit,
na itong January ang experience. Pero ito yung sinasabi, minor ano lang. Maganda na lang, wala akong infeksyon, wala akong ibang sakit. Ang autoimmune, bigla na lang manghihina ka. Lalo na sa akin, noon, na typhoid ako. Pag ikaw kasi ay na typhoid, ayon sa science, medical science, virus carrier ka na. Survivor din ako ng COVID. Well, isang gabi na wala akong, hindi ko na malayo kung ano nangyari, pero it was, Donna was there. So pag na-COVID ka na, ibig sabihin virus carrier ka. Ngayon, ayon sa science, may posibilidad na makaka-experience ka rin ng autoimmune. Dahil ginamitan kami ng remdesivir. Yung remdesivir, masyadong malakas ito na pinapalakas ang immune system para labanan ang virus. So nasubukan ko actually this January, pero hindi ko kinahalata. Ginagamit ko ang aking isip kasi ang delikado pag nagkaroon ka ng autoimmune, ang iiwasan mo stress. Lalo-lalo na yung ating mga pamangkin na hindi na sila bumalik. Talaga ni-stress ako, pero sabi ko, pera lang yan. Hayaan mo. Pangalawa, lagi kong kinakawasan ang sarili ko, doktor ka, ginagamot mo ang iba, hindi mo magamot ang sarili mo, nakakahiya ka. Palakasin mong isip mo. Ganyan. Pangatlo, siyempre walang magkalaga sa mga bata, ayaw ko naman mag-resign ang mga, saan nila kukunin ng pambayad sa kanilang utang sa bahay nila. So, siyempre ganon. Ang autoimmune, hindi yung kung wala kang ibang sakit, sa atin wala kang ibang sakit. Basta alauna hanggang alas 5 ng hapon nang nagtitig ako. Sobrang hina ko. Pero ginagawa ko, pinipilit ko pa rin in Jesus' name. Wala kang, ikaw na autoimmune ka. Alis ka sa atin. Nga. Pinilit ko pa rin nag-exercise lakad ng isang oras. Kasi kapag pinipilit mo, yung respiratory problem at least masipal. Pero kapag sa umaga, walang problems. Hanggang alauna lang, hanggang 5 ng hapon. O kaya minsan, nakapag-rest ako sa gabi ulit hanggang mga 11, ganyan. Mararamdaman mo, dito ang masakit, kung saan yung muscle, lahat kung saan ang muscle, yun ang mahihina, wala kang lakas. Pero sa akin, pinipilit ko. At kailangan, huwag kang may stress. Pag viral na sakit, marami kang naisip. Naku, mamamatay na yata ako. Siguro, ganito na, ganito, ganyan. Hoy, in Jesus' name, hindi ka mamamatay, autoimmune yan. Alam mo yan, labanan mo, ganon. So, sa awa ng Panginoon, last week, hanggang sa unti-unti, naramdaman ko lang yung paghihina 3 hours. Pinilit ko pa rin food supplements, matulog, marami akong ibang mga food supplements na ginagamit. Tapos 1 hour na lang isang araw. Hanggang Saturday, sabi ko, Lord, punta ako magturo sa Pambantarla. Kailangan mawala ako. Kahapon, maghapon, wala akong naramdaman. Amen? Na-overcome na rin. So, malaki ang papel ng ating brain. Kaya, minsan, marami tayong naisip. Mamamatay na yata ako, hindi ko na makikita yung papatayo ng aking anak na bahay. Dito. Pero, ito. Pero ang maganda lang noon, sa umaga, kahit sabi, wala akong maramdaman, sa hapon lang. Pero kahapon, maghapon ako nagdadaldal na nagtuturo sa awa ng Panginoon. Walang na. Kaya sabi ko kagabi, wow, salamat Panginoon. So, siguro, panaramdam ng Panginoon ito, kasi iba yung alam mo sa science, iba yung talaga naramdaman mo. Kaya kapag sinipon ka at nanghihina ka, ang tawag nito dyan, cold virus. Uso ang virus ngayon. Kaya nga po, ang isa sa solusyon sa WHO, wala silang makitang
solusyon o gamot. Marami silang mga antiviral na gamot, pero sa naturopathic medicine, sinasabi kailangan ang vitamin C, vitamin B, vitamin D. At kapag umiinom ka ng vitamin D, kailangan pa rin magpa-araw ka. Pag nakapagpa-araw ako ng 1 hour, nakikiginhawa ko. So nakita nila, lalo ng natural vitamin D, magpapa-araw ka, nakakatulog yun. Hello po? Kahapon, kung hindi available sa Apple, ako na lang sana mag-try. Pero salamat naman. At hindi naman sa Apple kahapon. Okay, so yan po ang tandaan natin. Ginagamit ng Diablo yan para sa atin. Ang mission ng Panginoon, mission ni Kristo, ipatayo ang church. Maraming nagtatanong, pwede ka naman lumago spiritual na walang church. Hindi po. God did not build the church if the church is not important to our lives. Hello po? Hindi pinatayo ni Kristo ang church kung hindi importante sa ating buhay. Kaya nasabi ni Kristo, Matthew 16:18, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Ano ibig sabihin? Yung church na ipinatayo ni Kristo, hindi pwede maghahari ang masama. Hello po? Maaring magkaroon ng problems dito, pero magpapatuloy pa rin. Dahil, ang sabi rin ng Biblia, church is a pillar of the truth. Kaya ang mga young people na malayo sa church, pag napunta na sa barkada, pag napunta na sa school, lalong-lalo na maraming institution ngayon na wala silang gaano itinuturo sa mga estudyante, tinuturuan ng mga estudyante na magiging sa gobyerno. Buti na lang, mga estudyante ito, kahit nakakarinig sila ng kontra sa gobyerno, talaga naman, pati ako, talaga naman kumukontra ako sa masamang ginagawa ng gobyerno. Yung 2013 na lang na nag-run ako as a congressman of the EE movement, binuko ako. Pero, sabi ng Biblia, iwasan natin yung pag-rebelde. Kasi hindi kasalanan ng batas yan, kasalanan ng mga tao na nasa batas. Hello po? The government itself is not the problem. Ang problem, yung mga tao na sa gobyerno. Talagang masama ang loob ko talaga noon. Pero anong gawin natin? Bilang Kristyano, tanggapin na lang natin na maaaring hindi kalooban ng Panginoon. Hanggang ngayon, minsan may mga nakakaasar. Sabi nila sa Senate, approve na. Dagdag pension sa mga senior citizen. Hanggang ngayon wala pa, lalo ng Region 1. Kaya marami, yun yan, province natin. Pero kaano man kasama ng mga taong ito na nasa gobyerno bilang anak ng Diyos, hindi natin sila papatulan. Ipaubayan na lang natin sa Panginoon. Ipokus na lang natin ang ating buhay sa church at sa paglilingkod sa Panginoon. Hello po? Nakakapag-isipin mo yung ginagawa ng gobyerno. Asan yung sinasabi ng Marcos na unity? Anong nangyayari ngayon? Sirahan. Yan ang problem sa politika eh. Ginamit mo yung tao para manalo ka, pagkatapos gumawa ka rin ng paraan. Hindi nawawala yan sa politika. Pero, kapag dalhin mo yan sa puso mo at sa isip mo, apektado ka. Huwag na lang tayo makipag-away sa politika. Ang mas asikasuhin natin, yung buhay natin, yung paglilingkod natin sa Diyos, at ang relasyon natin sa Diyos. Hello po? Talagang, alam na natin yan. Hindi mawawala yan. Kasi ito ang titingnan natin. Ito yung 5 na ginagamit ng Diablo para hindi tayo ulit mag-overtime. Discouragement. Kahit sa mga commentaries, discouragement is dangerous.
Hindi lang sa larangan ng church, kahit sa larangan ng lahat ng area ng buhay, yan ang ginagamit ng diablo. Lahat ng tao nagkaroon ng desire, nagkaroon ng ambisyon. Pero kapag nandyan yung discouragement, wala na yung vision. Discouragement is one of the most dangerous instruments of the devil, which is a silent killer of our faith and spirituality. Hello ba? Hello? Amen. Halimbawa, may bisita, umaating na dito sa ating church. Siyempre, hindi pa niya alam yung mas malalim na doktrina. Tumama po yan sa Lord's Supper. Siyempre, in-announce natin na ang Lord's Supper, kung hindi ka mag-Lord's Supper, wala kang kasalanan. Inulit ko, kung hindi ka mag-Lord's Supper dahil hindi ka qualified at hindi ka pa member, wala kang kasalanan. Hello po? Ngayon, pag nag-Lord's Supper ka na hindi ka qualified at hindi mo pa maunawaan, yun ay kasalanan. So, ang pwedeng mag-Lord's Supper ay yung mga members lang. Ngayon, kung gusto niyong mag-Lord's Supper, mag-member kayo. Pero it's okay lang. Maaring, siyempre, wala nang time. Because Lord's Supper is only for those who were baptized. There are two major ordinances in the church, baptism and Lord's Supper, which means you must undergo water baptism, then you can go to Lord's Supper. Sapat na yun, mula noon, embarrass ako, ayaw ko na sa church na yun, hindi na ako babalik doon. Kunting bagay lang. Nakita ng diablo, pwede itong i-discourage. Kaya ano, na-discourage. Kahit anong paliwanag, kahit anong invitation ang gagawin, ayaw na niya. Dahil lang doon. Mag-ingat-ingat po tayo. Ano po? Ginagamit ng diablo ang maliliit na bagay lang. Tama po yun. Halimbawa, merong umaten dahil puno na sa likod. Alam ko kung sino yung aso noon. Doon na lang po kayo sa harap. Dinala sa harap. Ang sabi daw niya, kaya ayaw niyang bumalik. Mapili yung church na yan, wala kang kalayaan, mamili kung saan ka po. Tignan niyo. Maliit na bagay lang, pero sapat na yun para ma-discourage. Hello po? May isang bisita naman. Kaya sa akin, ang bisita, natural lamang, hindi pa nila alam ang discipline sa church. So, nagbibigay tayo ng konsiderasyon. Panahon ni Tatay Ritilla pa noon. Sabi ko sa kanya, ikaw naman kasi masyadong isang bisita namin. Nandyan, sa labas, pumasok, nakapantalon 3. Ay, dito, hindi pwedeng nakapantalon. Hindi pwedeng nakapantalon. Bawal nito. Kaya na-insorto sila umuwi. Sabi ko kay Pangitili, ikaw naman. Kasi, siyempre bisita ang mga hindi nila alam. At saka na lang, tumanggap muna sila sa Panginoon. Siyempre, bisita sila, wala silang kaalam-alam. So, magtiga tayo ng konsiderasyon. Tapos sabi ko, Sir, ayaw namin pupunta dyan. Bakit? May matanda dyan, pinahiya kami. Anong sinabi sa inyo? Wala pa kayong hiya? Sabi niya, hindi. Bawal ang nakapantalon na papasok dito. Yun lang. At siyempre, hindi pa namin alam. O sige, hayaan na ninyo. Wala na, ayaw na namin. Yon ang ginagamit ng diablo. Hello po? Discouragement. At siyempre, bisita. Gaya itong ating apo, wala ka bang palda anak? Wala dati. Sabi, siyempre, okay lang, first time mo naman. Pero sa susunod na pupunta dito yan, nakapalda yan. Hello po?
Ganyan naman talaga, bibigyan naman tayo talaga ng konsiderasyon. Pero mabaliliit na bagay lang, yun ang dahilan. Halimbawa, mga young people, ang matalinong tao, pag sinabihan ko yan, ay ganun pala, hindi pala maganda na, ganyan. Halimbawa, sino bang speaker natin noon? Tamang-tama. May Kristiyano ba? Sabi. May Kristiyano ba na nakahikaw na lalaki? Wala. Kaya nga sabi ng Biblia, ang lalaki na maiksi ang buhok, karangalan yan. Pero ang babae na sobrang iksi ang buhok na akala mong lalaki, walang karangalan yan. As simple sa church. Naku, yung mga young people hindi na bumalik. Pagbihan ang church na yan, wala ka pang kalayaan na gawin ang gusto mo. Punta na lang kami sa Katoliko, kahit anong gagawin yan. Yan ang gusto ng Diablo. Pero okay lang yung mga ganon, mga bisita, okay lang yung ganon, pero ikaw na matagal ng Kristiyano, kung ano yung sinabi, ay ganon pala. Yan, o tingnan niyo si Alin. Alin, bakit ganon ang buhok mo? Nagpagupit, o tingnan niyo ang gwapo pala niya. Hello po, ganyan ang matatalino. Pag ikaw ay pinuna, ganyan pala. Si Ila, wala tayong magagawa dyan kasi criminology yan, police yan. Talagang ganyan. Si Jennifer ka nung nag-training sa DFT. Sir, papaano ito? Nahihiya nga ako, pagtitinan ko yung sarili ko sa sarili, parang hindi na ako si Jennifer. Wala tayong halimbawa dyan, bro, sa ano yan. Hindi mo naman gusto yan, pero in compliance with the law. Wala tayong magawa dyan. Hello po? Kaya ingatan natin ang discouragement. Lahat tayo nakakaramdam ng discouragement. Sa totoo lang, nung hanggang mga 10 years pa yata dito, hanggang 20 years, how many times na-discourage ako? Pag merong member na nag-revealty, gusto mo nang umalis. Marami kumukuha sa akin. Meron sa Santa Ignacia Tarlac, meron sa Sapang-Palay. Dito ka na lang. Wala kaming pastor, gusto namin yung gaya mo, mahilig sa music. Siyempre, pag may problems dito, parang ganon. Pero pag iniisip ko, natural lang ang problem sa church. Hindi nawawala yan. Pero ikaw na leader ang dapat nangungunang ipapakita kung gaano kakatibay. Hello po? Maliban lang, kung aalisin ako ng Panginoon, di okay lang. Nung nasa Amerika na ako, Doc, dito ka na lang. Merong Amerikano noon, nagpa-advise. Nagdatoma. Nabatay ang kanyang anak, hindi niya matanggap. Sinir ko sa kanya kung anong nangyari kay Sansian na mas masakit. How did you recover? No, I just came to my mind, just focused my mind that the soul of my daughter is not in heaven. She is there praying for me. That's why your daughter is not in heaven praying for you. So do not focus your mind on the pain. Focus your mind that the soul of your daughter is not in heaven. That was what I did. So, sa awa ng Panginoon, naku, nung paalis sila, yan ka kunikita sa Amerika pag nag-bis yan. Ang $5 sa Amerika, katumbas ng 20,000 sa Pilipinas. Pagkatapos, meron ulit, masakit dito. Siyempre sa Amerika, kasi ang problems natin sa Amerika, bawat tao meron kang insurance na pinabayaran buwan-buwan. At yung insurance mo, may naka-assign na doktor sa iyo. Hindi ka makapunta sa ibang doktor. Pero, pwede ka pupunta, magpa-check up, mahal lang kasi. Gusto nila yung libre. Who is your doctor? Who is the specialization of your doctor? Oh, my doctor is AAED. Siyempre, ang specialization ng AAED, mata, nose, ears. Why not go to a therapist? Doctor of therapy.
No, it's expensive. Okay, we try. In-experience ko rin yun noon. In-experience ko sa kanya na matigas dito niya, may naiipit ko agad. Ako yung nag-therapy, tapos pinahapak ko, nakikinhawa. Sabi, I have my relatives. He has a clinic. I will recommend you there. And we help you in your change visa. So, ang ginawa ko ngayon, tumawag ako kay Madam Dayuto, Mami, mag-change visa ako, student visa to, study visa to, employment visa. Ipapadalhan ka ng invitation sa US Embassy ng Manila. Naku, ayaw ko. Sabi agad, pambira ka naman, nagagalit ka, ganito. Hindi basta. Sabi ko naman pumunta ka dyan, pero babalik ka, wala tayong usapan. Hindi, alam mo, pag dito ka na, ang hapol natin, sabi ko sa kanya, ang hapol natin, 10 years tayo rito, makakuha tayo ng SS, mag-petition tayo. Kasi 20% ipasok sa ibang mga department. Ganon, ako naman sa clinic. Kahit na $1,000 lang ang pensyon namin, di at least, pag-uwi namin. Iba na naman ang nakita mo, pera na naman, basta ayaw ko. Sabi ko, what we are going to do? My wife doesn't like to come. No, it's not allowed. But because if you declare that you are married, your wife must be there. Unless, sabi na, unless mag-file ka ng divorce. No, sabi ko. I will come back, I will go back to the Philippines. Maybe, hindi ka looban ng Panginoon. Yes, gusto ko sana dito, matuto kang mag-drive. O dito, lahat-lahat, ganito. Para, itinhawa naman tayo. Ay, ayaw niya. Sa atin, hindi. Sana ako na ikaw ay nasa ministry. So, pinag-pray ko, sabi ng Panginoon, go back to the Philippines. Hello po? Hello? Siyempre, maraming ganon. Natik ng Diablo. Pero kung talaga naramdaman ko na doon ako, wala akong calling eh. Ang nakita ko lang talaga, giginhawa ng buhay. Pero, siyempre, pag tinawag ka nga naman ng Panginoon, at ibang pupuntahan mo, baka parang dun na. Discouragement will steal your peace, joy, and it makes you confused, worried, and weaken your commitment to the Lord. No po? Kaya iwasan natin ang discouragement. Pag umatin ka ng church, naglilingkod ka sa Diyos, at meron mga bagay na nakadiscourage sa iyo, iwasan natin ang discouragement. Labanan natin yan. Hello po? Dahil makonfuse ka. Tingnan naman natin Deuteronomy 31:8. And the Lord, He is that go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Tingnan ninyo, yun ang iwasan. Discouragement. Hello po? Ang pagit naman ng boses mo. Nakarinig ka lang na ganun. O sige, hindi na ako aawit forever. Bakit? Diyos pa ang nagsabi dyan, hindi ka aawit. Pag sinabi nila, ang pagit naman ng boses mo, awit ka ng awit, igit ka lang, di ba? Kumawit ka na rin. Ganun lang. Hello po? Hello? Kahit mo pangit ang boses ko, ginagamit ko sa Panginoon, hindi ka lang kasi hindi ka makaayot. Ganun lang, hindi yung, ikaw ang ma-discourage agad. Gawain ng Diablo yan. Hello po? Ay paano? Kaya sabi ko kahapon sa mga pastors, alam niyo ba, may isa sa ginagamit ng Diablo, pag may masamang ginawa ng isang pastor sa iyo, pati ikaw ma-discourage ka. Wag naman, wala namang kasalanan ng Diyos yan eh. Kung ano yung nakita nating balik sa ibang tao, walang kasalanan ng Diyos doon.
Sino po? Siya lang. Sa awa ng Panginoon, marami pa rin sumusuporta sa atin. Dok, pagpatuloy mo lang kung anong ginagawa ko. Huwag mong tignan ang mga taong hindi nila kayang gawin ang ginagawa mo, kaya ganyan. Imagine. Bakit lagi na lang? Sabi ko sa kanila, meron akong account para sa biblical. Gagaya ng the pillar of the throat, it depicts the pillar of the throat. Para biblical. Sa Harvester Bible Baptist account, para biblical. Yung Doc Cristayogo, Whole Tips by Doc Cristayogo, medical yon para sa heart. Ay anong masama doon? Bakit si Kristo nanggagamot, hindi lang nanggagamot, nangangaral din ng Ebanghelyo. Sino po? Isabi sa akin, marami kang natulungan, ingit lang yan. So huwag tayong ma-discourage kung ano yung narinig natin. Iwasan natin ang discouragement. Basta alam natin na tama ang ating ginagawa, anong man yung negatibong narinig natin, huwag tayong ma-discourage. Just continue on. Amen? Tingnan nga natin sa 1 Corinthians 15. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable always, abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Imbes na mag-discourage ka, gawin mong busy ka para sa Panginoon. Sino po? Isa sa pag-aralan ko, nung na-COVID ako, siyempre required 120 days ako mag-quarantine, magpahinga. Never work. Pero sa napag-aralan ko, sa medical science, minsan kailangan mo yung stress mo kasi ang problems pag na-COVID ka, anxiety. Number 1 yan. Pag meron akong marinig, tao po. Ano kaya yan? Harapan kaya yan? Mga ganyan. So, ang ginawa ko, siyempre ang pamilya ko, dahil care sila na care, takot sila. Dito mo yung kalalaktak mo na yan. Kasi gusto ko kami mag-aral, kahit gano'n ang nararamdaman ko, pinakuha ko yung laptop. Siyempre, hindi ko sila mautusan kasi ayaw nila. Sabi kay Christine, kunin yung laptop ko rin. Hindi naman siya makahindi. Ako ang boss. So, nag-aaral ako habang nandun ako. Sa awa ng Panginoon, unti-unti, nawawala yung stress. Dinivert ko sa pag-aaral. Research about COVID like this. 120 ang required. Pero after 60 days, nung na-swab test ako, negative. Na-swab test pa rin ako sa regional, negative. Na-ulit dito, negative. Ang sabi nila, sir, wow, congratulations. Negative naman. So, napansin niyo siguro doon, yung 120 days, hindi ko sinundan. 60 days lang, nag-difference na ako. Hello po? Kaya minsan na ginagawa ng job, Lord. Gawin mong busy ka, i-divert mo yung problema mo. O, tignan nyo si Madam Aday, nagkaroon ng problems. Dinivert sa pagiging busy sa Bible study, dissertation, o lalo na sa church. Hello po? Pag hindi natin nabasa ang mga yan, basahin nyo. Pangalawa, pride. Ang pride, isa yan sa dangerous na ginagamit ng diablo. Pero number 1, yung most dangerous thought of the devil is discouragement. Hello po? Ano ba ang Tagalog ng discouragement? Sino ba ang English teacher nito? Nandiyan ba si Catherine? Nakita ko yung interview ni Catherine sa ticket. English advisor. Ang magaling sa English din dito, si Joyce. Journalist or English. Ano ba ang Tagalog ng discouragement? Saan ba si Joyce? Sabi ni
teacher naman ako Pwede ako dyan. Madam Diesel, ano ba ang discouragement? Tagalog? Pagkadismaya. Okay. Ano pa? Sa mga verse na, ano ang discouragement? Dismaya. Dismayado. Ano pa? Yun ang number 1 na ginagamit ng Diablo. Nakakadismaya naman. Huwag na. Ingatan natin yan. Hello po? Hello? Si Gina, napahiya ng Sunday at hindi naman. Sabi ko, bawal ang maupo sa party nito. Kasi daanan ng tao yan. Kung wala kayong lugar dyan, pwede dyan sa library. Tapos sabi ko, si Gina, bakutada, imposible umagay nga pakadiskarisan na. Kunan Satanas, o kita, may Ginahan o may Betano Sante, kasi pinapanaw yung hindi pagtugtugawan na. Pinaalis niyo siya sa kanyang upuan. Sabi ko kay Tanin, matanda na si Gina, kunting bagay yun, imposible, tignan mo sa Sunday, nandito yun. O, nandiyan si Gina. Hello po? Hello po? Pag pinalipat kayo ng upuan sa harap, kunting bagay lang yan, ang babaw naman ng Facebook, hindi ang dahilan ng madismaya ka. Hello po? Kaya, sa next Mercy, ayaw kong makita na pakanti ito, bakit sa video, na nagsisiksikan sa likod. At kung gusto ninyo, palikod na lang natin dyan, ganito kadikit ang upuan. Gusto nyo? Siyempre hindi maganda. Kaya sa susunod, next Sunday, kailangan lahat ng upuan dito sa harap. Lahat yung nandyan na walang inaalagaan na bata, papunta mo rito. Kasi, sa ibang joke, kaya nga daw yung ibang member ayaw sa harap, gusto sa likod. Pag nasermonan yan, pwedeng lumabas agad. Pag offering time, pwedeng lumabas agad, hindi mapansin. Maraming iniisip. Maliban na lang kung wala ka ng lugar sa harap, wala kang Diyos kundi sa likod, walang problema. Pero kapag pinipili mo ang likod ka agad, parang ang feeling mo, parang kang iba. Hello po? Kaya susunod naman kasi, pupununin natin sa harap. Yan ba ang dahilan na next Sunday, hindi na kayo babalik dahil lang pinalipat kayo? Subukan mo nga siya magpalipat kayo. Tingnan natin ang madiscourage. Okay. Okay, pride. Isa rin yan na silent killer ng ating faith. Pride. Ayon sa psychology, pride is extreme love and focus on one side. Self-righteousness, that is why God hates it, because it is a hindrance to seeking Him. Sa Christian psychology yun ang sinasabi. Kaya ayaw na ayaw ng Diyos dahil yun ang ginagamit ng Diablo para magiging makasarili tayo. Hello? Hello? Isa sa problem sa pride, akala mo ikaw lang laging tama. Wala kang tinitignan kundi yung laging sarili mo. Baka merong tao na umangat, pinori, gusto mo, dapat ikaw ang puparehin. Minsan, ganyan ang pride. Psalm 104, tingnan natin. The wicked through the pride of his countenance will not seek after God. God is not in all his thought. Ganyan. Kaya kung meron tayong pride, by the way, hindi naman lahat ng uri ng pride ay masama. Meron din naman good pride. Kahit ganyan ang tatay ko, kahit ganyan ang nanay ko, kahit mahirap kami, very proud pa rin ako sa kanila. Dahil sa pinakita nila kanyang pag-ibig sa akin. That is a good pride. Amen?
Kahit ganyan ang church namin, pero ang importante doon, makakarinig ka ng tamang salita ng Diyos. I am proud of that church. Good pride. Hello po? Ay tama yung sabi sa akin ng iba. Maraming church na ang gaganda, pero walang member. Must very proud po tayo sa church natin. Kahit anong uri ng church natin, huwag natin ikahiya. Yung family natin, huwag natin ikahiya. Hello po? At saka siyempre, pag napanood ninyo yung post, isang nag-witness sa sasakyan, sinampal yung nag-witness. Ang dahilan pala yung kanyang biniwitnessan ay hindi siya naniniwala sa Diyos. Dahil hiniling daw niya sa Diyos na wag sana mamatay pa ang kanilang anak. Kailangan nila ang kanilang anak, pero hindi pinakinggan ng Diyos. Kaya mula noon sabi na, wala talaga ng Diyos. Galit sa mga nangangaral. Ipinaliwanag na nangangaral, lahat ng buhay natin may hangganan. Diyos lang ang nakakaalam. Siya ang nag-decision kung ilang taon ka mabuhay sa mundo ito. Pag nabuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, ang maganda, mamatay ka na walang pananagutan sa Diyos. Kaya hindi sapat yung kamatayan na hindi ka maniwala sa Diyos. Yun ang ebidensya na tama ang salita ng Diyos na lahat tayo mamamatay sa tamang oras na pinagkaloob ng Diyos. Hello po? Sa awa ng Panginoon, sumampalataya. Nagpakumbaba. Sa totoo lang, we cannot fight God. Kaya ang pride minsan, lagi na lang nakasarili yan. Pride is one of the dangerous things that can lead us to shame and destruction. Tignan nga natin, Proverbs 11:2, Proverbs 11:16. When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. So, ibig sabihin, yung pride, yan po ay nagpapababa sa atin. Ipinapakita na hindi tayo matalino. Yung pagpapakumbaba ay katalinuhan. Proverbs 16:18. Pride goeth before destruction, and a happy spirit before a fall. Karamihan sa hindi umasinso, yung mga taong ma-proud. Why pride leads to downfall? Paano natin masasabi na ang pride ang dahilan kung bakit tayo bumabagsak? You always justify your mistake, and there is no chance of improvement. Yan ang problems. Ang mga taong ma-proud na ayaw nakukorek, pati mali, dinijustify. Yan yung sinabi ko noon. Yung isang matanda, 65 years old, na galing Hawaii. Sa Amerika kasi, nung nasabi ko sa inyo noon, sa Amerika, 60 and below, nabubuhay sa utang yan. Pag hindi ka kasama sa rich, level, sa mga millionaire, nabubuhay ka sa utang. Kahit mga middle doon, nabubuhay sa utang. Paano? Sa Amerika, pwede kang magkaroon ng bahay at sasakyan kahit wala kang kapital. Yan ang maganda sa Amerika. Basta may trabaho ka, nasa private company ka, nasa government ka, unang-una, yung company mo mismo ang magsacertify, empleyado ka, pwede kang bumili ng bahay. Doon kasi hindi private ang pagpapatayo ng bahay. Gobyerno ang nagpapatayo, bilhin mo. At karamihan doon, hindi gaanong mataas ang porsyento. Kunti lang.
Kaya, pwede ka makabahay, 3 yata yung sinabi ko noon, 4 na ori ng bahay. Yung poverty line, mga bungalow lang. Second, pwede middle, masikot stories. Yung rich, yung mayana, rich. Iba yung millionaire, yun yung mga castle. Ganyan. So, doon, basta may trabaho ka, may sasakyan ka. Yung sweldo mo sa company, yun ang pinagbabayad mo ng bahay at saka sasakyan. Hindi gaanong mataas ang bayad. Wala tayong programa ganun sa gobyerno, sa kurat naman kasi ang gobyerno natin. So wala ganon, pero sa Amerika ganon. Kaya doon, basta 60 years old ka na, malaya ka na sa utang, nakabayad ka na. Kaya ang mga babae, gustong-gusto nila yung mga ganong edad. Wala na silang utang. So ang lalaki ito, pumunta ng Ilocos Norte. Alam naman ninyo sa Ilocos Norte, yung matatanda, ay sabi sa anak, 28 years old ka, 65 years old ka, pwede pa, ikaw na lang. Siyempre, ang bahay nila, yung hagdan na kawayan. So umakyat sa taas. Nung pauwi sa gabi, dahil matanda na, nadulas, nahulog, ang unang bumagsak ay yung ulo. Sabi ng dalaga, paano na yan, lolo? Mahina ka na pala. Nahulog ka tuloy. Sabi ng matanda, hindi ako nahulog. Yun talagang gusto ko na pagbaba sa hagdanan. Yung iba hindi tumatawa na rin na nila. Pero kayong hindi pa nakarinig. Nahulog na naman talaga. Pero sabi na, hindi. Sinadya ko talagang gano'n. Yun ang gusto kong pag ako, pinagsabihan mo, ay kung sinadya mo pala may siraulo ka. Kasi yun ang problem sa atin. Kahit mali, dinajustify natin. When we are against correction, we become a brutish. Yun ang term na galamin ng Biblia. Person, like uncivilized and ignorant of the truth. Proverbs 1:1. Tingnan natin. Whoso loveth instruction, loveth knowledge, but he that hateth reproof is brutish. Ang ibig sabihin ng brutish, para kang uncivilized, para kang special, walang tamang pag-iisip. Hello po? Hello po? Amen. Lahat ng mga taong na dumadaan sa correction, dalawa naman kasi ang correction. Pag ikaw naman kasi nagkukorek, unahin mo i-correct ang sarili mo. Dahil yun ang sabi ni Kristo. Don't judge. Sabi ni Kristo, tingnan mo muna ang sarili mo, anong tawag mo? Muta. Bago mo tingnan ang muta ng iba. Alam niyo ba ang muta? Tingnan na natin. Yan. Wala na. O, pwede ka na akong tumingin sa mga muta nyo. Pag tumanong ka kasi, marami rin kakatang makagawin ko. Bakit? Hindi ka na influensyahan? Okay. So, ganyan. Bago tayo kasi pangaral sa iba, pangaralan natin ng sarili. Ngayon, yung isa critic ng critic. Ikaw naman, kung ano yung critic sa iyo, ginagawa mong challenge, ikaw ang nag-i-improve. Pero yung critic ng critic, hanggang ganun lang. Nakuha nyo? Kaya huwag natin mamasamahin ang correction sa atin, lalong-lalo na sa sermon. Nakakita ka ba na isang church? May pastor nagpunta rito. Dok, may problem sa ko. Anong advice ninyo? Imagine, nagpipreach ako, 3 beses akong ginanon. Kaya sabi ko, kung ganon, na ayaw ng member mo ang masirkulan, umalis ka na lang. Pero, ganon pa man, sige lang, sirkulan mo. At tingnan natin. Nung una daw, sana mga kapatid, hindi dahil sa politika, dahil na nag-away-away tayo, tumayo daw ang isang kusyal, hoy, pastor, dahan-dahan ka, pababalik kita dyan.
Magsipot ka lang, huwag kang mag-alam sa politika. Pangalawa daw, alalahanin natin na tayo ay Kristiyano, dapat pag tayo ay nasa public, kailangan ipakita natin na Kristiyano natin, lalong-lalo na yung pag-awit-awit natin mga worldly songs. Hoy, pastor, mag-preach ka lang, huwag mo akong pakialaman kung umaawit ako ng worldly songs. Pangatlo, alam niyo ba, naniniwala pa rin tayo sa tithes. Nang sabi ng Biblia, ang hindi nagtatithes magnanakaw. Hoy, huwag kang mag-aakusa ng ganyan, pababait ka namin dyan. Pumunta rito. Alam mo, kung ganyan ang libro, wala ka ng chance dyan. Sa atin, pwede mo silang iwan, nag-start ka na lang ibang church. Pero sabi niya, sige to, subukan ko pa. O ganitong gawin mo. Maghanda ka ng preaching na lahat ng against sa sermon, against sila sa salita ng Diyos. Tapos, bumalik, tama yung sinabi mo. Yung sinabi ko, sermon ito, kung nasaktan kayo, pag-isipan ninyo, hindi nyo nasaktan kayo, mag-iak kayo, pride yan. Gawin mo kasi logical. Gawin mo yung, kasi ang mahirap kasi, pag sinasabi mong pride lang, wala kang scripture, mahirap sila makonvince. Kunin niyo itong outline ko about pride. Tapos, Dok, salamat sa outline. Okay naman. Sabi daw niya, alam ko po na kahit papaano, minsan madali tayong masaktan, madali kayong masaktan, may pride din ako. Pero nakikita ko, yan ay gawain ng Diablo sa inyo. Nakikita ko na meron kayong mababait na puso. Sinasalutuan ko kayo kasi hindi kayo kumukontra sa sermon. Itik-tik to. Tama naman kasi. Hindi ka basta-basta nag-aatake sa linggo na wala kang ibibig sa mula sa salita ng Diyos. Kasi ang mga professional believers din, pag nabasa nila yung Biblia na sinasabi mo, marami kang pastor na sigaw, wala ka namang ma-outline sermon. Wala namang ibigay sa Biblia, pasasaktan lang sila. Hello po? Hello? Lalo na kung sermon niya at galing sa salita ng Diyos, mahirap. Nabasa ba natin yan? Proverbs. When there is no acceptance of fault, failures, condition, there is no forgiveness at all. 1 John 1:8. Kahit kunting bagay lang yan, tinanggap mo, kahit gaano kalaki ang kasalanan, tanggapin mo yan, magsisi ka, papatawarin ka ng Diyos. Gaano man kaliit ang pagkakamali mo, pag hindi mo tinanggap, wala kang kapatawaran. And we see that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Pero po, yung pagtatanggap ng ating pagkakamali, minsan, hindi natin nakikita ang pagkakamali natin. Minsan, itong nangyari. Pag ikaw ang gumagawa, sa tingin mo, hindi mali. Yan ang sabi ng psychology. Ito, paano mo malaman ang common God? Paano mo malalaman yung common God at mali? Ganito. May ginagawa ka, pero sa tingin mo, tama. Kapag yung ginagawa mo, ginawa ng iba, doon mo ma-realize, mali pala. Ano po? Minsan, reality, hindi natin makikita yung sarili natin pagkakamali. Pero kapag ginawa ng ibang tao yan sa iyo, nasasaktan ka. Doon mo ma-realize, mali pala. May mga pagkakataon, hindi natin makikita ang sarili natin pagkakamali. Pero nakikita natin ang mali sa ibang tao. However, huwag tayong mag-focus sa pagkakamali ng ibang tao sa pananampalataya natin dahil hindi kasalanan ng Diyos yan. Luke 8:11-15. Istoryahin ko na lang. May isang parasiyo, may isang publikan. O sige na, iyan naman nalang scripture. The Pharisees stood and prayed, thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are,
extortioners, unjust, adulterers, or even as these publicans. Sabi doon sa katabi, I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. And the publican is standing apart of, would not lift up so much as his eye unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me a sinner. I tell you, this man went down to his house, justified rather than the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Yan para sa iyo, sabi niya, sarili lang na nakikita na, ako, Panginoon, salamat, mabait ako. Lahat ginagawa ko, hindi kaya ng ibang tao na masasama. Pero yung kasamang tao, sabi niya, Lord, patawarin mo ako. Ang sabi ni Kristo, kung sino ang tinatawad ng Diyos, yung taong nagpakumbaba, tinanggap ng pagkakasala. Hello po? So, ibig sabihin, mas gusto ng Diyos ang humble na pag-iisip. Merong pag-asawa na pastor kahapon. Sabi ko, kapag nag-away yung mag-asawa, kung sino ang mas spiritual, siya ako lang magpakumbaba. Hindi mo mahintay yung hindi mabait na magpakumbaba. O, pastor, sabi ko doon sa bagong medyo baka pa sila. Sino mas mabait sa inyo kaysa asawa mo? Sabihin mo totoo. Nag-isip siya doon. Pagkatapos, siya po. Ay, baka takot ka lang sa asawa mo, sabi ko. Tumawa ang mga pastors. Sabi naman yung asawa, hindi si pastor ang mas mabait. Kaya sabi ko, kayong mga pastor, huwag din yung sisermonan ng asawa niyo. Sa punto ito, mas lalong mag-rebeldi yan. Baliktarin ninyo. Ang gawin mo, ganito. Nagpapasalamat ako sa asawa ko, very spiritual yan. Pag meron ka din misunderstanding sa ako lang nagsusuro sa akin. Pag may ginagawa ako, sabi na, okay lang, gagawa ka ng sermon mo. Pag nag-overtime ako, okay lang yun. Ano ng Panginoon? Ganon, walang negative na sinasabi sa akin. Noong unang klase natin kahapon, sabi ko sa noon sinisirmonan ko yung asawa ko. Pero noong ganon sinabi ko, after the preaching, nagsusuri naman. Pag hindi ko ginawa niya, after the preaching, tatalikuran ako. Oo nga naman, huwag yung sisermonan kasi sa public. Kasi minsan, kung sa mag-asawa, kung sino mas spiritual, yun talaga ko lang magpakumbaba. Tingnan nga natin sa mga asawa dito. Ang Zuniga family. Tingnan nga natin. Pag nag-away kayo, sino ko nang magpakumbaba? Ano? Mas mabait naman kasi ang mga lalaki, di ba? Ang lalaki kasi, hindi tayo double tongue eh. Sa takot ko. Tingnan niyo, Alice. Anong gagawin mo kung inaaway ka? Isang pastor sabi sa akin, Dok, pag-aralan mo nga ako. Bakit, pastor? Anong sakit ito? Ayaw kong pagalitan ang misis ko. Ayaw ko nang magalit. Kaya lang, pag meron akong ayaw ko siyang kausapin, umalis na lang ako, hindi ko na mamalaya kung saan ako nakapunta. Minsan nakarating ako ng dao. Naku, problema ko, wala akong pera. Buti na lang may kaibigan ako sa malapit sa dao. Pastor, pwede pa pahiraman mo ako. Sabi ko kasi sa konduktor, magbabayad ako dyan sa dao. Anong sakit yun? Sabi ko sa kanya, ang sakit na yan, ang tawag natin yan, nawawala ang isip mo. Delikado yan. Huwag dapat mawala. Kung sakali na inaway ka ng misis mo, isipin mo, pagmamahal niya yun sa'yo.
Mahal ka niya, kaya ka tayo inaaway. Yung karamihan sinasabi ng mga asawa. Mahal ka niya, kaya ka pinapagalitan. Kung mahal niya ako, hindi na ako papagalitan. Hindi nga eh. Yung sa akala mo, pero sa kanila, yung pagalitan, kapag mamahal sa kanila, tanggapin mo lang yun, asawa mo na yun eh. Ay, ganun ba? Oo, wag masama ang loob, no? Basta, nasa iyo na yan, dalawang pwede kong isipin. Una, panawain ko lang yung asawa ko. Talagang maganda, talagang ganito pagkatao na yun. Tanggapin mo na yun. Tanggapin mo yung pagkatao ng misis mo, tingnan mo. Pangalawa, isipin mo na mas delikado na basta aalis ka na lang kung saan ka pumupunta. Delikado yan. Ginamit ka ng diablo dyan. Ay napuntahan mo pala, nasasakyan mo pala panahon apple. Pag wala silang ma-hold up sa ipapatayin ka, nawawalang isip mo. Salamat do. Sa susunod hindi na. Nag-away daw sila. Sabi ng misis, akala ko umalis ka. Akala ko aalis ka. Pag meron kang ayaw sa akin, iniiwan mo ako. Ibig sabihin, hindi mo ako mahal. Kung may nangyari sa akin, sorry na, hindi na maulit. Sorry na, hindi ko na ulitin. Tama yung advice ni Doc sa akin. Ay, kung walang doktor na nag-advise sa'yo, hindi mo gagawin. Hindi. Natural lang yung mga advice. Hindi natin iiwasan yan. Magpasalamat ka na lang, nagbago na ako. Pero ang request ko, magbago ko na rin. Sabi daw, Mrs. na, oo naman talaga. Tuwing napapagalitan kita, inaaway at umaalis ka, kabado ako, nagsisisi naman talaga ako. Kasi, ang gusto ko lang kasi, pagdating mo, nalambingin mo ako. Yun nga eh, kunting bagay lang, ginagamit ng diablo, nag-aaway kayo, para kayong mga bata. Ano sasabihin ng mga anak ninyo? Sa awa ng Panginoon, natuto na rin sila. Pride lang kasi yan. Kung hindi ikaw ang makasalanan, kung hindi ikaw ang nagkasala, nagpakumbaba ka, honor mo yan, walang mawawala sa iyo. Hello po? Tanong, pag nagpakumbaba ka, may mawawala ba sa iyo? Hello? Ano? Batasin nyo dyan. May mawawala ba sa iyo pag nagpakumbaba? Yan. Sinisunod yan. Okay. Ganyan naman eh. Sa akin, natuto na rin ako magpakumbaba. Hello? Ganun na lang, walang mawawala sa iyo. Ano bang sabi ng Biblia? Kaaway mo pa na, binato ka ng bato, batuin mo pa ng tinapay, yung asawa mo kaya. Hello? Kaya yun ang ginagawa ng Sorsodika. Kaaway mo, sabi ng Biblia, pag binato ka ng bato, anong sabi ni Kristo, ibabato mo? Tinapay. Pamilya mo kaya? Pag binato ka ng bato, ibabato mo pera, tignan mo. Hello? Ay, paano kung wala akong ibabatong pera? Di tinapay. Ay, kung walang tinapay, kung may tubig dyan, yun. Basta importante, walang mawawala pag ikaw ay nagpapakumbaba na kahit kasalanan nila. God is going to bless us. Amen? What happened if you love correction? Correction will make you wiser and intelligent person. Well, may pride din ako. Lalo niya kung yung nagpo-correct sa akin ay hindi naman doktor. Pero minsan, ina-isip ko rin, ang correction, gawin natin challenge. Huwag natin gawin pain ang correction. Hello po? Do not make correction as pain, but make correction as a challenge. Hello po? Yan ang sekreto dyan. You will obtain favor from God. Ayan. Ang nagpapakumbaba, sila ang pinibless ng Panginoon. You become sound in the faith.
Anong sabi ni Titus 1:13? Rebuke them sharply and they would become sound in the faith. The word sound is a medical term. Sound means healthy, active, and strong. Kaya yung mga member na lagi nasisermonan, natatamaan ng sermon, sila ang active, strong, and healthy ang kanilang pananampalataya. Diba po? Hindi sila nag-discourage. Natsa-challenge sila. Diba ko kung narinig din ito, may isang evangelist na talagang matapang mag-sermon. Meron siya na palayo ganyan. Kung bakit sa website niya, alam nila katulad pag nagsisermon. Kasi ikaw, hindi ka lumalago sa pananampalataya dahil ayaw mo ang nakukorek, ayaw mo natuturuan. Yung tao doon, lumipat doon. Kaya walang pupunta doon. Pero ganyan pa rin ang itinuturo. Hindi niya pala itong ganyan. Kaya ganun lang pala. Lumipat na yung mga tao. Pero bakit doon pala ang tinuturo? Akala nila manareason niya yun dahil hindi niya iganon. Kaya huwag tayong mani-misunderstood sa sermon. Diba po? Love of money. Kasyurkada natin, nandiyan naman yung outline. Isa sa ginagamit ng Diablo, pangatlo, love of money or greediness. Mga business, kahit nagtatrabaho sa mga private companies o ano, sa hindi ngayon, kailangan ko ang pera, mag-overtime ako. Maliban lang kung nagtatrabaho ka sa gobyerno, sa company, at duty mo ng Sunday na uunawaan ng Panginoon yan. Si Dr. Rafael laging sinasabi, Sir, pasensya po kayo. Binigyan ako ni Mayor ng daming load, pati Sunday, hindi ako makatid. Magla-live na lang ako. O sige na. Nasa gobyerno yan. Mga nurses sa Sunday, mga pulis sa Sunday. Sa uunawaan natin yan. Pero ikaw, na kaya mong i-manage yung sarili mo at kaya mong punta sa church, unahin mo yung church. Pero dahil isa nga sa pera, kailangan ako mag-overtime ngayon, kailangan ako maglako ngayon, sayang yung kinitain ko. Hello? Hello po? Kaya nakakalimutan natin yung araw na dapat para sa Panginoon dahil lang sa pera laban ng ating utang. Kaya minsan, problems natin sa mga aday, bigla silang nandyan lahat. Lalo sa Wednesday, Joseph, Nathaniel, Daniel, JC, lahat sila nandyan. Sa Apple nandyan. By Wednesday na wala sila. Pilitan ako mag-drive, maghatid. Pampihira talaga ang schedule ng mga adel ito. Pero wala tayong magawa. Naunawaan natin kasi hindi nila sinasadya yun. Pero po, kaya lagi ko lang pinagpipresan ang duty nila, hindi ito mapat sa Sunday. Pero po, naunawaan natin yan. Pero kaya mo naman na unahin ang church. Unahin mo ang church. Pero dahil sa pagmamahal sa pera, kaya ayan, the man itself is not evil, but love of money will make you as evil and lead us to steal. Lead us to steal God's money. Dahil doon sa pagmamahal natin sa pera, pati tithes natin, ayaw natin ibigay. Dahil sa pagmamahal natin, bakit sa atin kaya? Sa akin lang, kahit 100 pesos na nautang ko doon sa tithes. Napuponsensya ako, babayaran ko. Doblehin ko pa yung bayad. At kapag hindi ako nag-tithes, lagi ako napuponsensya, lagi ako natatakot. Dahil kapag anak ka na ng Diyos, spiritual ka, active ka, inuuna mo talaga ang tithes mo. Hindi reason yung kahirapan. Hindi hinahanap ng Diyos ang wala sa iyo. Ang hinahanap ng Diyos sa iyo, yung meron ka. Hindi na kailangan mangutang ka. Paano ka mag-tithes? Kung hindi naman kailangan mangutang ka para mag-tithes. Hindi yun. Kung ano yung income mo,
Yun lang ang tataysan mo. Hello po? Siyempre yung offering, yun yung galing sa iyo. Pero yung tithes at first fruit mo, alam mo na yun. Kaya, anong sabi ng Biblia sa Malakay 3:8? Pag hindi mo binigay, natuto ka ng magnakaw. Sa Malakay 3:8, basahin ninyo. Anong sinabi dyan? You rob me. Saan? Sabi ng mga Israel, sa tithes and offering. Hello po? Tingnan nga natin ang sabi ng 1 Timothy 6:10. For the love of money is the root of all evil, which wise some committed after they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Kaya nga, tingnan natin, malapit na naman ang politika. Ang mga politician minsan, asar ako. Sabi ko sa sarili ko, asar ka na nga, manunood ka pa kasi. Hindi ko iwasan manood sa Senate, sa congressman investigation. Ay nako, ang mga congressman, kapag silang nag-investigate, akala mong sino silang balat. Yun ang mga politician natin actually sa Pilipinas. Hindi naman lahat, pero karamihan sa politician natin, mga congressman natin, mga senador natin, panay-pakitang tao, nakakaasar na. Pero wala tayong magawa. Kaya wag mo na i-focus ang problems mo doon. Sabi ko sa sarili, i-focus mo. Ang problems, pinoproblema nga natin ang mga politician magnanakaw na ito, pero hindi natin pinoproblema ang sarili natin na pati tayo nagnanakaw na sa pera ng Diyos. Hello po? Mas unahin na lang natin ang sarili natin. Bahala ang Diyos sa kanila. 1 Timothy 6:10, Matthew 6:20. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust does corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Lahat ng binibigay mo sa Diyos, hindi yan mawawala. Pagdating mo sa langit, maraming komentary sa nagsasabi, kung ano yung binibigay mo na tithes mo, tax mo yan sa langit. Hello? Tax mo yan sa langit. Kung ano yung katumbas ng tax mo, yun ng mansion, ibibigay ng Diyos sa iyo. Kaya nga sabi ni Kristo, I will go and prepare mansions for you. Yung mga mansion dun sa langit, bababa dito at dito tayo titira forever. Hindi yung amount ang tinitignan ng Diyos, kundi yung honesty mo. Ano ibig sabihin ng honesty? Tama ang 10% mo. Halimbawa, 1,000. Magkano 10% yan? 100,000. 10% yan, 10,000. So, ang tinitingnan ng Diyos kung paano yung honesty mo sa pag-budget mo sa tithes mo. Hello po? Wala tayong magawa eh. Yan ang patakaran ng Diyos. Maraming sa akin kasi hindi ako nagpo-post ng ganyan sa FB eh. Dapat sa church ituro lang. Marami kasi nagtuturo sa FB. Siyempre, ang hindi mananampalataya ang misunderstood. Maniwala kayo sa mga pastor na yan na nagtuturo ng tithes para sa kanila lang yun. Sa akin, hindi kasi dapat. Minsan, sinasagot natin sa live kung meron nagtatanong. Pero i-post natin sa FB, karamihan na nakakabasa, unbelievers, i-post natin yung kaligtasan, ito ay turo sa church. Hello po? Love of money hinders our investment in the ministry. Some Christians lost their spiritual vision for the ministry. They became materialistic because they love money so much. Tama po? Dati-dati, lahat tayo may vision tayo na ang church natin ma-increase ito, ma-increase stories. Pero nawala na yun. Napalitan yan.
Ang inisip natin yung sarili natin, magkaroon ako ng mansion, magkaroon ako ng maraming sasakyan. Wala na. Marami na ako sa akin. Pag sa Amerika, hindi kita papabayaan. Ano sa Amerika, nabalitaan ko, ang business niya, may libas. Doon na ako sa akin na Tagalogos. Kasi, dahil sa pagmamahal sa kayamanan at pera. Kaya matuto tayo, unahin natin, God does not require so much. He is only requires what is due. Hello po? Hello? Bilisan natin this thing. Love of money steals our time for the Lord. People have no time for God, no time for worship because of business or hanap buhay. The Bible said, redeeming the time because the days are evil. Ano po? Kung ano yung natitirang oras, gamitin natin. Doubts, unbelief. Ito rin ang ginagamit ng diablo. Muli, pag nag-preach ng pastor at nag-preach about tithes, parang hindi tayo naniniwala. Parang magbigat ang feeling natin. Bakit sa akin, pag nakapagbigay ako ng tithes, ang ganda ng feeling ko. Parang meron akong accomplishment. That is the feeling supposed to be that we can feel. Hello po? So mga anak ng Diyos, pag nakapagbigay ka ng offering mo, nakapagbigay ka ng tithes mo, parang satisfied ka na. Parang meron kang accomplishment. Hello po? Yun ang dapat feeling natin. Pero dahil sa doubts, kaya nga karamihan ayaw magbigay, hindi naniniwala sa pangako ng Diyos na kapag ibigay mo ang tithes mo, He will bless you. He will open the windows of heaven. Bakit ang mga tao nag-iipon sa bangko dahil alam mo na set ang pera mo sa bangko? Ay bakit pag nag-give ka ng tithes, nagdududa ka, baka i-bless ka ng Panginoon? Hindi naman pala material ang kapalit. Maraming mga blessings na maaaring ibigay ng Diyos sa atin. Hello po? Basta ginigay natin pangako ng Diyos yan. Pag ikaw ay nagtutuda sa pangako ng Diyos, nawawalan ka ng pag-asa. The Bible said that unbelief is sin. Pag meron kang binasa, merong preaching, halimbawa sinabi, give your tithes and the Lord will bless you. Pag nagkaroon ka ng pagtutuda doon, kasalanan yan sa Diyos. Hindi yung kasalanan na dalhin ka sa impyerno, pero yun ang kasalanan na wala kang mag-blessing na matatanggap. Hebreo 3:12, tignan nga natin. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Kaya delikado ang pagdududa. Doubt will make you weak and not able to stand firm in your faith. James 1:6. Tignan natin. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Kaya kung saan-saan ka napapadpad, hindi mo kayang tayuan iyong pananampalataya, hindi mo kayang tayuan iyong good principle dahil po sa pagdududa mo sa salita ng Diyos. Doubts will make a person confused, unstable, double-minded in all his ways. Pag ikaw ay nagdududa, magiging double-minded ka. Tingnan nga natin, James 1:8. A double-minded man is unstable in all his ways. Sabi nila sa mga lalaki lang yan, hindi. Minsan ang Bible, pag sinabi man, kasama naman lahat ng tao. Ano po? Kaya hindi maganda yung pagdududa. Nagiging double-minded katuloy. Merong isang bangka sa ilog, nasa gitna na ng ilog, dalawa sila. Sabi ng isa, balik na tayo, malaki na ang tubig, hindi kaya ng bangka natin. Sabi ng isa, hindi,
ituloy na lang natin, hanahatin natin. Hindi mas delikado, balik na tayo. Yung oras pa nilang nag-discuss, mas lalo silang nalulog. Kapag ikaw ay gumagawa, naglilingkod sa Diyos, patuloy lang. Blessed are those who always fight against their doubts and learn to trust in God. John 20:27-29. Then said he, Thomas, okay, itong kwento niya. Nung nabuhay mo ni si Kristo, nagpakita kay Thomas. Nagduda si Thomas. Ang sabi ni Kristo, touch my body. Tinignan niya. Oo nga, ikaw nga, my Lord and my God. Kaya kapag gamitin mo yan laban sa Iglesia ni Kristo, hindi ba si Tomas mismo ang nagpapatunay na si Kristo ay Diyos? Ang sagot ng Iglesia ni Kristo, hindi, nagulat lang siya. Kaya sabi niya, my Lord and my God. Kasi ang tao pag nagdulas, oh Diyos ko. Hindi nagulat si Tomas. Kasi nag-discuss niya sila. Nung napatunayan niya na siya talaga si Kristo, tinawag niya, my Lord and my God. Ang sagot ni Kristo, mapalad ka, Tomas, naniwala ka dahil nakita mo ako. Ngunit mas mapalad pa rin ang mga tao na kahit hindi nila ako nakikita, naniniwala sila sa akin. Diba po? Yun ang real meaning ng trust or faith. The word faith is coming from the Greek word pistis, in King James Version, translated as faith, ibang version translated as trust. Pero sa Greek dictionary, hope and assurance. Yun ang ibig sabihin ng faith. Hope is the opposite of doubts. Loko? Amen. Last na ito. Ito rin ang ginagamit ng diablo. Influence of worldliness or worldly happiness. Merong nag-request sa akin, Doc, pwede ba mag-video kayo? Kahit sa ano ba yun? Reels man lang. Bakit? Kasi ang mga young people ko dito sa pagparaban ito. Kaya nag-preach ako about worldliness. Minsan, nagtatampo sila sa akin. Kaya anong magagawa namin, Pastor? Estudyante kami. Dapat na lang kami sumali. Mga teacher doon. O, di, estudyante pala sila, teacher pala sila sa public. Di, anong problems doon? Yan ang problem. Active sila sa lahat ng sa piyesta, taong piyesta, barangay, active sila. Pero pag sa church, umatin lang ng worship, isang oras, 2 oras, umalis. May fellowship, hindi umatin. May visitation, hindi umatin. Lahat-lahat, wala na. Yun ang lagi sinasabi. O sige. Ako, hindi sa TikTok, sa live, sa reels. Sa awa ng Panginoon. Dok, salamat sa reels po ninyo. Sabi ng mga estudyante, realize it. Kasi minsan, one of the serious problems that leads Christians to lost their spirituality is their love and desire for social gatherings. Hello po? There are no scriptures that will prohibit Christians to go to a party, celebrations, or social gatherings. But we have to consider these two things. Walang sinabi ng Biblia na bawal umatin ng party ng anumang celebration. Pero ito ang tingnan natin. Para sa mga mataas na ang pananampalataya, doon sa mga believers, if the party is not mixed with worldly pleasure such as disco, drunkenness, and other worldly happiness, pwede kung wala ang mga ganyan. Hello po? Lalo na kung nasa office ka, ay bakit ng chaplain ako, nagtuturo ako sa regional, kasama doon mga general, mga colonel.
ang ipapainom sa amin, yun naman kasi ang national entertainment natin sa Pilipinas, alak. Emperador Grande, lahat yung mga mamahalin ko. Bigyan ko si Father, sabi sa akin. Sorry, General, hindi ako umiinom. Ano lang naman yan, hindi naman masama, hindi naman tayo maglalasing dito, parang ano lang. Sorry po, talagang pasensya po kayo. Hindi talaga ako umiinom. Because of health or because of faith? Of course, because of faith. Tinanong ako kaya because of faith. Ay, yung iba, maramdaman ko. Pero sabi ni General White, unawain natin yan, spiritual yung tao. Kung meron ganyan, at least kung may problems tayo, meron tayong pupuntahan. So, i-request ko na mag-pray kami. Pinag-pray ko sila lahat. Tapos yung isang kernel, Sir, pwede ba ipag-pray ako sa ating birthday? Nandiyan naman yung pari Paano pakikinggan lang sa panalangin yung pari? Kasama ko sa kabarit kagabi. You got my point? So, ibig sabihin, ipaglaban mo yung pananampalataya mo. Kaya, nung susunod na kapag may okasyon, para may ganun na, lagi na lang sinasabi, bigyan niyo ang ating father na father ang tawag sa akin. Soft drinks, juice, mga ganyan. Sa una lang yan, mahirap. Pero kapag nasanay na sila, ano po? Siyempre, hindi mo maiwasan yung parte, nandun ka eh. Pangalawa, i-consider natin. Be sure that your time for the Lord is not affected. Ano po? Yung mga nagtatrabaho sa public school, private institution, siyempre, hindi may iwasan yung social party or any celebration. Being a teacher in the public, being an employee in the public, in any government agency, of course, we cannot avoid participating in any celebration, provided that celebration will not degrade our testimony. Hello po? Hello po? Pero ang masama, the worst thing is that you have time for social gatherings, but you have no time for the church gathering. You are happy for the social gatherings, but you have no happiness for the church gatherings and activities. Lalo na sa mga estudyante, sa gathering sa school, ang saya-saya mo, sa piyesta, andun ka, piyesta sa town, sa barangay, andun ka, gusto natin, masaya tayo, ngunit sa activities at fellowship sa church, pagigat sa atin. That is the worst thing. Diyos better do that. Hello po? Totoo nga naman pakinggan mo yung ating reels. Nandun. Another serious problem that leads the young people to lose their spirituality is barkadas or relationship with the unbelievers. Ganun sa problems. Ang kasama mo, minsan, merong ako na. Mamaya, sir, sorry po, hindi na po maulit. Ano ang hindi maulit? Yung pagsayaw sa TikTok, kasama yung ibang estudyante, ay kung sumasayaw sila lang, ay bakit ka sumasabi? Ngayon, kung hindi mo mapigilan ang sumayaw, sa bahay na lang, at wag mo nang i-video, ikaw na lang. Sige, lahat ng uri ng sayaw, punta ko doon sa harap ng meron. Sige, lahat ng klase ng sayaw, okay lang, isa ka Pero hindi mo na kailangan i-video. Kasi kung Kristiyano ka, bakit very proud ka sa ginagawa mong makamundo? Ngunit, hindi ka very proud sa ginagawa mo para sa church. No po? Yun ang problems. Anong sabi ng Proverbs 12:26? The righteous is more excellent than his neighbor, but the way of the wicked seduceth them. Yan ang problems. Kasi bakit nagkakaroon ka ng kasiyahan sa ganon? Nung bago ako mananampalataya, umaawit din naman ako sa radio noon.
Ang ina-idol ko, Elvis Presley. Meron pa naman ako tremolo noon nung hindi pa nasira ang aking vocal noon. Kaya nasira yung aking vocal dahil sa pagkatapos lagi ako umiinom ng malamig na tubig. Sabi ng iininte, ano daw, tumigas na raw. Ang gusto kong awit, yung mga awit ni Elvis Presley, awit ni Victor Watt, pinag-aralan ko yung PPO, kaya minsan pag umawit ako ng mataas, gusto ko nang tanggalin. Nandiyan na yung piyok na sana eh. At hindi lang yan, nagpapasikat pa ako. Meron pa akong bagong likha na awit. Pakinggan nyo. Please release me from my sin. Please release me from my sin. For I don't love you anymore. Yung ganyan. Bakit kaya walang nag-email? Punta ako ng nawag. Bakit walang nag-email? Ang ganda pa yung boses ko na. Sabi, nag-preach yung pastor. Alam po nyo, ang mga awit na spiritual na ginamit natin yung sound ng worldly songs ay parang pagkain na ilinagay sa arinula. Si Ma'am Desiree, gusto mo ba? Kahit bagong arinula, ilagay ko doon yung pagkain, gusto mo ba? Parang pagkain na lalagay sa basura. Kaya kayong mga young people, akala nyo sikat kayo. Oo, sikat kayo sa mundo. Pero sa larangan ng mga espiritual na tao, ayaw nila sa mga worldly songs. And that is really true. Hello po? Marami kang ng Kristiyano umaawit ka sa TikTok worldly songs. Bakit kaya maraming ng Kristiyano umaawit sa TikTok spiritual song? Then pag nagtitiktok, Jesus loves me, this I know. Ikaw naman, kung ano-anong inaawit. Kaya nga minsan, dahil sa worldly happiness, dahil nakikita natin sa makabundong bagay, doon i-influensyahan ang ating pananampalataya. Dapat kung Kristiyano ka na, wala ka ng desire pa sa makabundong mga awit. Hello po? Sumakay ako ng bus papunta ng Baguio. Hindi available yung sasakyan. Pagkatapos, meron yung t-shirt yata na nagamit ko, Hardistar. Nagkaharap ako. Sabi na, galing daw siya ng ng Bataan yata. Sabi ba? Baptist din ako. So, nandyan sa harap. Nagpatugtog pa naman yung driver. That's the way, I like it. Bakit siya gumagano'n? Bakit mo ini-enjoy yun? Kung Kristiyano ka, wala ka ng saya, kagalakan sa makabundong bagay na. Sino po? Bakit? Maawit ba kayo? Bakit ayaw nang mag-email? Sino po? Wala kayong desire sa mga ganon. Dahil makita nyo, para meron ka lang content sa vlog mo, pasayaw-sayaw ka, ginagawa mo yung ginagawa ng hindi Kristiyano, tanggalan mo yung desire natin sa makabundong bagay. Maliban lang, halimbawa, may celebration sa school, o natural lang gan, we do it by compliance, not by desire and love. Hello po? Itong mga teachers natin dyan, minsan tinitignan ko yung mga okasyon kung nandiyan sila. Tinitignan ko nga si Ma'am Edith kung sumasayaw. Si Desiree, si Catherine, si Josephine, tingnan ko nga ang mga ito. Wala naman. Ang nakikita natin post nila, natural lang yung dalaga. Natural lang yun. Wala naman problems doon. Pero nakikita mo, yung ano lang, at least wala kang makikita makamundo. Hello po? 2 Corinthians 16:40. Be ye not equally yoked together with unbelievers, for what fellowship had righteousness with unrighteousness, and what communion had light with darkness. Hello po? Hindi masama be friends with the unbeliever.
Paano ka naman makalapit sa kanila pag hindi ka makipagkaibigan? Paano mo ma-approach at paano mo i-share ang salita ng Diyos kung hindi ka makipagkaibigan? Pero may limit yan. Ano po? Hello? Makipagkaibigan ka pero may limit. Hindi yung ang gusto mong kaibigan, friends talaga sa FB, yung mga Kristiyano ang pinag-usapan nyo, sis, kumusta ang church? Kumusta ang ano mo sa church? Wala, hindi ako umaapit. Bakit? Pagod na ako. Wag sis, mas pagandang unahin ng Panginoon. Nakaganyan ang usapan. Hindi yung pati mga young people natin dito, mga love. Ang bihira naman kayo. Mag-asawa na kayo kaya. Mag-aral muna. Hello po. Tingnan nyo sa pambisir, hanggang ngayon dalaga. Na ano yata, nasuprahan yata. Pero hindi. Ginagawa lang niya para sa Panginoon. Remember our defense against the threat of the devil is spiritual wisdom. Amen? We have to fight against our discouragement, pride, lack of money, doubts, and we fight against the influence of the worldly happiness. Submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So dito natin nakikita ang diablo mula nung ikaw, nung hindi ka pa Kristiyano. Karami nga nagsasabi sa akin ko, bakit gusto kong maging mabait, hindi ko kaya. Ayaw kong gumawa ng masama, pero minsan nakakapagsalita ako ng masama. Alam mo kung bakit? Hindi ka pamalaya sa kapangyarihan ng diablo. Papaano? Una, wala ka pang tamang relasyon sa Panginoon. Nag-church naman ako, umaatin naman ako. Kasi yung mga friends ko, hindi nagsasalita ng masama, magandang attitude nila, pero sa akin, pag meron ako inayawan, ang sama ng laman ng bibig ko, ayaw ko yung ganun. Kasi hindi ka pamalaya sa kapangyarihan ng diablo. Umaatin naman ako ng church, bakit tumanggap ka ba sa Panginoon? Opo, papaano? Anong ginawa mo? Umaatin ako ng church. Okay, ito ang pagtanggap sa Panginoon. Sundin mo ang aking prayer. Nandyan yung prayer, tapos, I accept you as my Lord and Savior. Ngayon, tumanggap ka na sa Panginoon. Ngayon, may relasyon ka na sa Diyos. Continue attending the church. Makikita mo. After 3 months, sabi, Dok, totoo po yung sinabi mo. Naramdaman ko na lang na malaya na ako sa kapangyarihan ng diablo. Ang ibig sabihin, pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ikaw ay nasa kamay ng Diyos, ang diablo ang magagawa ko lang niya, tutuksuhin ka niya. Ngunit, hindi ka niya pwedeng mapilit. Sino po? The devil has no power to command you. Ang gagawin lang niya, tutuksuhin ka niya kung paano ka. Pero kung hindi ka papayag, anong sabi ng Biblia? Submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Nakita rin ng diablo, malakas ito, hindi ko kaya. Alis na lang ako. That is reality. Amen? So, gusto ng Diyos, this 2025, maging malakas tayo, kaya natin labanan ang discouragement, kaya natin labanan ang influence ng diablo, kaya natin labanan ang tukso ng diablo. Huwag natin kalilimutan. Pinakamaganda pa rin ang salita ng Diyos, pag-attend ng church. God is going to empower us by His words. Ano po?